Kailangan pa lang po. Kailangan ko ma-access yung machine ng presinto para mag-match ang results. Kunin mo na. Kumonek na ang voting machine. Kalahati ng mga presinto sa Maynila ang namanipulate. Pigilan. Tara! Habang sabik na naghihintay ang lahat sa opisyal na resulta ng halalan, biglang inanunsyo na si Tanggol ang kasalukuyang nangunguna sa bilangan. Nagbunyi ang mga taga-suporta niya, mga tao'y masayang sumisigaw, naniniwala na siya ang karapat-dapat na susunod na mayor ng Maynila. Kilala siya bilang matapat, may malasakit at tunay na tagapagtanggol ng masa. Bilang banda, si Mando ay tuwang-tuwa nang marinig ang balita. Para sa kanya, malapit nang magkatotoo ang pangarap ng kaniyang inaanak. Si Fatima, habang kausap si Paeng, ay panatag ang loob. Alam niyang mananalo si Tanggol. Malapit na ang tagumpay. Dumating na rin kay Tanggol ang opisyal na resulta. Malaki na ang kanyang lamang kay Miguelito. Bagamat hindi pa tapos ang bilang, halos sigurado na ang kanyang panalo. Mula sa kanyang ngiti, ramdam ang pasasalamat at pananabik. Kampo ni Miguelito, hindi ito makapaniwala. Halos hindi niya matanggap ang balita. Galit na galit siya at ayaw niyang payagan na matalo siya ni Tanggol. Sa gitna ng kasiyahan ng kabilang panig, nagbabala si chairman na posible pa rin silang dayain. Mas mabuting manatiling alerto. Nang malaman ni Mayor Roberto ang kalamangan ni Tanggol, hindi ito pumayag. Para sa kaniya, walang puwang ang pagkatalo. Agad niyang tinawagan si Lucio para sabihing kailangang guluhin ang mga presinto at dayain ang resulta. Sumunod agad si Lucio at agad ding tinipon ang kanyang mga tauhan. Hinihintay lang nila ang pagkawala ng kuryente. Pagpatay ng kuryente sa isang presinto, mabilis na sumugod ang grupo ni Lucio. Pinagbabaril at binugbog ang mga bantay upang hindi makapalag. Sinimulan nilang manipulahin ang mga boto para mapaboran si Miguelito. Habang nagaganap ang sabotahe, masaya at nagdiriwang sila Tanggol sa mansyon. Buong pusong binati siya ni Marites, hindi makapaniwala na ang dating batang pinagtanggol ay ngayoy mamumuno sa buong Maynila. Nangako si Tanggol na magiging isang tapat at makataong mayor. Samantala, patuloy ang sabwatan ni Lucio sa loob ng presinto. Kinakausap niya ang operator ng voting machine at sinabing bilisan ang proseso. Ayon sa operator, kailangang ma-access ang system para maayos ang match ng boto at resulta. Habang pinapatakbo ang operasyon, isang tauhan ni Lucio ang lumapit sa watcher. Tinakot ito gamit ang baril at pinilit na palitan ang USB. Di naglaon, inanunsyo ng operator na matagumpay nilang namodipika ang boto. Nabago na ang resulta at pabor na ito kay Miguelito. Sa kabila ng kasayahan at tagumpay sa kampo ni Tanggol, tila hindi pa tapos ang tunay na laban. Habang nangunguna si Tanggol sa bilangan at abot kamay na ang pagiging alkalde ng Maynila, lihim namang gumagalaw ang kampo ni Miguelito upang sirain ang proseso ng halalan. Ang mapanlinlang na sabwatan ni Lucio at Mayor Roberto ay patunay na handa silang gawin ang lahat kahit pa umabot sa karahasan para lang maagaw ang kapangyarihan. Sa kabilang banda, malinaw na ang tiwala ng taong bayan ay nasa panig ni Tanggol, isang simbolo ng pag-asa at katarungan. Subalit ang sabotahe sa boto ay maaaring magpabago ng lahat. Sa isang iglap, mula sa halalan ng pag-asa, maaaring maging halalan ng pandaraya. Ang kapalaran ng Maynila ay nakataya at ang susunod na kabanata ang magpapasya kung ang tagumpay ni Tanggol ay magtatagal o kung ito'y mapipigilan ng mga anino ng kasakiman at kapangyarihan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.